Good day! Ngayon naman, pag-aaralan natin ang parts of a keyboard. Sa screen, makikita natin ang example ng keyboard na andyan ang number keys, function keys, navigation keys, numeric keypad, at typing keys. Una natin pag-aaralan ay ang number keys. Sa number keys, makikita natin ang mga numbers at symbols. Sunod naman ay ang numeric keypad. Sa numeric keypad, pwede rin natin itong gamitin to enter numbers, symbols, the enter key, and the numlock. So, ginagamit natin ang numeric keypad at number keys to type numbers. Sunod naman sa letter keys, ginagamit natin ito para mag-type ng mga letter. Sunod naman ang enter key. Ginagamit natin ang enter key to finish an entry or go down one line or cell. Kapag natapos na tayo sa ating sentence, pwede na natin i-click ang enter para bumaba siya sa next line. Nakikita natin sa video kung paano ginagamit ang enter keys. Sunod naman ang backspace key. Ginagamit natin ang backspace key para mag-delete ng letter or character. Makikita sa video kung paano gamitin ang backspace. Nakikita natin na binubura niya ang mga letters. Next naman natin pag-aaralan ay ang shift key. Ginagamit natin ang shift key kung kailangan nating mag-enter ng mga symbols katulad ng exclamation, @ $sign, asterisk, or percentage. Makikita natin sa screen kung paano tayo magta-type ng symbols. Pero paano nga ba gamitin ang shift key? Katulad nito, gusto natin gamitin ng exclamation point. Ano kaya ang kailangan natin gamitin? So, gagamit tayo ng shift key kasama ang number 1. So, press natin ang shift key and 1 para makabuo tayo ng exclamation point. Tingnan na naman natin sa susunod na example. Dito naman, gagamitin natin ang shift key at number 2 para makabuo tayo ng @ na gagamitin natin sa ating email. So, kailan tayo gumagamit ng shift key? Gagamit tayo ng shift key kapag nag-enter tayo ng symbol or kailangan natin gumamit ng uppercase letter. So, ginagamit natin ng shift key para mag-type ng capital letters katulad ng nakikita natin sa ating video. Next naman ay ang caps lock. Kailan ba natin ginagamit ang caps lock? Ginagamit natin ang caps lock to generate all capital letters. Ibig sabihin, kung gusto nating isulat, puro capital letters. I-click lang natin ang caps lock sa ating keyboard. Makikita natin sa ating video na nagta-type tayo ng letters na puro capital. Sunod naman ang paggamit ng arrow keys. Ginagamit natin ang arrow keys to move the cursor from one line of text to the next. Makikita natin sa video na gumagalaw ang ating cursor. Pwedeng sa taas, pwedeng sa baba, pwedeng sa kaliwa, o pwedeng sa kanan. Sunod naman natin gagamitin ay ang spacebar.
Ginagamit natin ng space bar kapag mag-enter tayo ng space sa pagitan ng mga letra or symbols. Makikita natin sa video kung paano ginagamit ang space bar. Sunod naman natin pag-aaralan ay ang numlock. Ano nga ba ang numlock? Ang numlock ay makikita natin sa ating numeric keypad. Ginagamit natin ang numlock to lock the number keys. Minsan, aksidente natin na gagamit ang numlock na hindi natin alam. Kapag naka-activate ang numlock, makikita natin na nakailaw siya. Para ma-unlock natin, kailangan natin i-click again ang numlock. Huwag nating kakalimutan ang ating password. Ito ay ang 5AUY0 reset at asterisk. Maraming salamat and good luck!